Ang mga balita. Ginawa ng gobyerno Marcos Jr. kay FPRD, nagtulak kay BP Sara ng kampanya ang Duterte. At pag-endorso ni BP Sara kina Amy Marcos at Camille Villar, walang basbas mula kay FPRD. Ang detalye ng balita mula naman kay Kapar Sara Santos. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na ang iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte na ikinukonsidera ng kanilang kampo bilang kidnapping ang nagtulak sa kanyang aktibong pangangampanya para sa 2025 elections. Matatanda ang una ng sinabi ni VP Sara na wala siyang planong mag-endorso ng sino mang kandidato matapos ang mga kaganapan noong 2022 elections. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at ay yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na ginawa nila dito sa Pilipinas, sa pilitang nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nagsabi naman ako na hindi ako kasali sa pagpipito, ginawa ko naman yun. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte. Ayon kay VP Sara, mismong si dating Pangulong Duterte ang humiling sa kanya na tumulong sa kampanya ng mga kandidato ng PDP Laban o Duterten habang sila ay nasa The Hague, Netherlands. Sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates ng Duterte. Tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. Nilinaw naman ni VP Sara na ang kanyang pag-endorso kina Senadora Amy Marcos at Representative Camille Villar ay hiwalay at walang kinalaman sa Duterte. Ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Aminado si VP Sara na wala silang naging pag-uusap ni dating Pangulong Duterte tungkol kina Amy Marcos at Camille Villar, kaya't walang basbas mula sa kanyang ama ang pag-endorso sa mga ito. Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. Sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng dalawang kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Sa kabilang banda, buo naman ang tiwala ni Vice President Sara Duterte sa kanyang legal team kaugnay ng kinahaharap niyang impeachment case. Ayon sa kanya, handang-handa ang kanyang mga abogado at kumpiyansa silang mapapawalang sala siya sa mga paratang laban sa kanya. Pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yan sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News.